Sa mga oras na ito ay nag-aalisan na ang ilang mga tao dito sa St. Peter's Square. Marahil ay babalik na lamang sila mamayang hapon. Natapos na nga yung unang round ng botohan kaninang umaga at inaasahan another 2 rounds ng botohan ng mga cardinal electors ang mangyayari at inaasahan bandang alas 7 oras dito sa Vatican, 1:00 ng madaling araw dyan sa Pilipinas, lalabas muli ang usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Hanggang 4 kasi na rounds ng botohan ang pwedeng mangyari ngayong araw sa Sistine Chapel hanggat walang napipiling bagong Santo Papa. 2 nga kanina nangyari, kaninang umaga at 2 rin ngayong hapon. Itim ang usok kung wala pang desisyon at puting usok naman kung mayroon ng bagong Santo Papa. Oras na puting usok na ang lumabas sa chimney ng Sistine Chapel, dito na maririnig ang mga katagang Habemus Papam na ang ibig sabihin, we have a new Pope. Ayon kay Father Derek James Vergara, nasa 1 oras ang hihintayin bago ang tradisyonal na paglabas ng bagong Pope sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Narito ang kanyang pahayag. Bago lumabas ang Santo Papa ay mayroon pang ilang mga rito. Kung tinanggap na ito ng bagong halal na Santo Papa ay tatanungin naman niya anong pangalan ang gusto mo na tawagin ka. At sa ngayon nga ay patuloy na mahigpit ang seguridad dito sa Vatican habang libo-libong mananampalataya naman ang inaasahang patuloy na magtitipon dito sa St. Peter's Square. Mataimtim silang magdarasal at mag-aabang ng balita mula sa loob ng Sistine Chapel. Kung mananatiling itim ang usok na lalabas sa chimney, ang susunod na botohan na ay mamaya 5:30 Vatican time o 11:30 p.m. dyan sa Pilipinas. Kapag Santo Papa, ang ika-4 na botohan ay mangyayari ng 7 p.m. dito o 1:00 nga dyan ng madaling araw. Kapag wala pa rin, babalik na ang mga cardinal elector sa Casa Santa Marta kung saan sila namamalagi at gagawin ang 3 araw ng botohan bukas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.